Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mong walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa misang ito ay nagsimula tayo sa Ordinary Sunday ng taon. At sa ating misang ito ay sikapin natin na makiisa sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa ating buhay, nasa ating paligid. Simulan natin ang misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay, na tayo ay nagkulang sa pakikiisa sa mga utos at kalooban ng Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagpupumpisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lupa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasabi mo kay Santa Maria Laging Virgen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinaragal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lang ang banal, Ikaw lang ang Panginoon,
Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang panalangin namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina. Kapag iyong iniiwan, kaya namin naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyan ng kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang pinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yung pinakamura na pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok at pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang ibon na may makapamumugat sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapapababaw ang mataas na kahoy at may tataas ko yaong mababa na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananaliwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabuti ang ipinagdiwang ang Panginoon. Mabuti ang ipagdiwang ang Panginoon. Ang pagpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Mabuti ang ipagdiwang ang Panginoon. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na do'y natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito'y lalago, nakalulugod. Mabuti ang ipagdiwang ang Panginoon. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Pangaluoy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang batid dungis. Mabuti ang ipagdiwang ang Panginoon. Pagbasa sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo nasa tahanan ito, ang ating katawan hindi mapapasa atin ang tahanan galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Maltas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinaka-nanais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanan ito at doon man sa langit.
sapagkat sa bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kakukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Italaga mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, Panginoon, ay katotohanan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitig sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinhaga. Katulad nito, ayon sa makakaya ng kalampang-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang sinasabi ng Ebanghelyo ay ang paghahari ng Diyos. Ano ba at papaano natin makakamtan ang paghahari ng Diyos? Maring ang paghahari ng Diyos ay masasabi natin, ito'y kapayapaan sa gitna o sa halip na kaguluhan. Ito'y pagmamahal sa halip na away o kaya ay hidwaan. Ito'y katotohanan sa halip na panluluko. Ito'y pagkakaisa sa halip na pagkakawatak-watak o division. Maring ito'y kaginhawahan, kasiglahan, at lahat ay nasa atin sa halip na ito ay kahirapan. Maring ito ay yung magandang kalusugan sa halip na sakit na nararanasan. Minamahal ko mga kapatid, nais ng Diyos na tayong lahat ay maligaya. At ito ang makapagbibigay sa atin ng ligaya. At kung ito'y ating makakamtan, ito na nga ang masasabi natin, ako o tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Paano natin ito makakamtan? Ang banal na Ebanghelyo ay magbibigay ng liwanag at daan para sa kasagutan ng tanong na ito kung paano natin makakamtan ang paghahari ng Diyos. Sa banal na Ebanghelyo ay nagbibigay dito ng halimbawa at karanasan ng isang magsasaka na nagtanim ng binhi at ang binhing ito ay nagkaroon ng bunga. Dalawang talinhaga ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang una yung talinhaga. Unang talinhaga ay sinasabi dito, itinanim ang binhi at pagkatapos ito ay sumibol. Yung
nagtanim, hindi niya alam kung papaano at saan o papaano sumibol ang binhing ito. Ang ikalawa ay yung talinhaga ng mustasa, na ang mustasa ang pinakamaliit na binhi. Subalit ang lumago, ito ay naging pinakamalaking puno ng gulay at maaaring dito ay magkaroon o humapon ang mga ibon sa ipapawid. Minamahal ko mga kapatid, tingnan natin ang mga elements, ang mga katangian ng binhi na siyang magpapaliwanag sa atin kung paano natin makikita at makukuha ang tunay na kaharian ng Diyos. Ang binhi, una sa lahat, ay sinasabi dito na ito ay pinakamaliit at kung minsan ito'y walang halaga sa mga tao. Kung isa'y nag-iisang binhi, ito'y walang halaga sa ordinaryong tao. Pero sa isang magsasaka, ito'y napakahalaga. Sapagkat ang isang binhi, pag itinanim mo, ito ay magbubunga at magbibigay ng kasaganaan sa atin. Sa sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ni Jesus dito na ang Diyos ang siyang nagtatanim ng binhi. At ang itinatanim niya ay maliliit, napakasimple, maliliit na binhi. Subalit ito ay nagbubunga ng marami. Ito ay pahiwati kung paano dumating ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo sa daigdig na ito. Isang maliit na sanggol, isang abang sabsaban na kung saan siya pinanganak, isang simpleng bahay, isang simpleng tahanan ang nilikha ng ating Panginoon. Hanggang siya ay napakasimple rin na namatay sa krus na para sa iba ay walang kabuluhan o walang katotohanan, hindi pa naniniwalaan. Siya ay mayroon lamang 12 alagad na kasama na siyang nangangaral sa buong Galilea at Jerusalem. Sa buong hulilan ay naroon sila at nangangaral. Subalit simula sa 12 mga alagad ito ay hindi lamang nanatili sa Galilea, kundi ito ay nalaman, ang lahat ng aral ng ating Panginoon ay nalaman at nakarating sa buong bansa, sa buong bayan, sa buong mundo. Nagsimula sa maliit, subalit ang kadakilaan ay yumabong hanggang ito ay malaman ng lahat ng tao. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kadakilaan, ito ang greatness, ito ang paghahari ng Diyos. Nagsimula sa maliit hanggang doon siya, ito ay naging tanyag at naging dakila. Sa ating mga tao, hindi na iba ang ating kadakilaan. Para sa ating mga tao, pinaniniwalaan natin, ang tunay na dakila ay yung malalaking tao, yung mayayaman, yung mga tanyag, yung kapangyarihan. Ito ang greatness para sa ating mga tao. Pero alam din natin, kung dito nakasalalay ang ating kadakilaan, ito ay dito lamang sa daigdig na ito, at kung minsan ay ito'y nawawala pa rin sa daigdig na ito. Subalit ang kadakilaan na sinasabi ng ating Panginoon ay yung madadala natin hanggang doon sa kanyang kalangitan, sa kanyang kaharian, sa kalangitan. Minamahal ko mga kapatid, ang isa pang katangian o element ng binhi, ito ay dahan-dahang sumisibol. Napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon na sinasabi dito, ito ay tutubo, ito ay uusbong, magkakaroon ng uhay. Pagkatapos ang uhay na yan ay magkakaroon ng mga butil. At ang butil na yan ay mahihinog. Pagkatapos ito mahihinog, ito ay gagapasin at aanihin. At dito papakinabangan ng mga tao. Para sa atin, karamihan sa atin ay hindi tumatanggap ng ganitong proseso. Dahil gusto ng tao na mabilisan lamang. Gusto natin yung maalwan. Pero sa kaharian ng Diyos, ito'y dahan-dahan. Dahan-dahan at ito'y naranasan ng ating Panginoon. Sa experience ng ating Panginoon, makikita natin na siya ay dumating dito, siya ay pinanganak, siya ay naging matured kasama ng kanyang mga magulang, at pagkatapos, naghintay siya ng 33 years
hanggang idipan niya ang kanyang mga kamay sa krus at doon niya tinapos ang kanyang misyon na iligtas tayong mga tao. Sa atin ay iba. Sa atin gusto natin ang mabilisan. Kahit gusto natin yung mga technologies ngayon. At yung mga technologies pa ngayon, invention ngayon, sa isang taon iba na. Gusto natin mas advanced pa. After 1 year, gusto pa natin mas advanced pa. Kaya patuloy dahil gusto natin ng mas mabilis, mas komportable, at mas maalwan sa atin. Ayaw natin na naghihintay. Wala tayong patience. Pero sa kaharian ng Diyos, kailangan natin yung patience na yon upang ito ang magbigay ng buhay sa atin, katulad ng buhay ng ating Panginoon. Ang ikatatlong element ng binhi, kahit ang farmer ang nagtatanim, hindi na nakabatay doon ang kakayahan sa kakayahan ng tao, kundi ang binhi ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos. Yung kakayahan ng tao ay naroon, pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kakayahan ng tao. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng lupa. Ang Diyos pa rin ang siya nagpapayabong sa halaman. Nagbibigay ng araw, nagbibigay ng ulan na siyang nagpapalaki sa mga binhi o mga pananim. Minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin, ang ating Panginoon ay ganito. Dahan-dahan ang kanyang pagliligtas sa atin. At dito'y nakasalalay ang tunay na biyaya ng Diyos. Kalimitan sa mga tao, hindi nila matanggap ito. Once na sila ay makapangyarihan na sila, once na sila ay mayaman na sila, once na sila ay nagkaroon ng kakayahan, akala nila ang lahat ng kanilang ginagawa ay dahil lamang sa kanilang pansariling kakayahan at nakakalimutan nila ang Diyos. Marami na hindi nagdarasal. Marami na hindi nagsisimba. At ang iniisip nila, yung kanilang ginagawa, negosyo, yan ay yung kanilang magawain. Tanungin ninyo bakit hindi nila sila nagsisimba? Wala akong panahon dahil ako nagtatrabaho, dahil ako may negosyo. At kung hindi ako gagawa, itong lahat ito ay mawawala sa akin. Itong lahat ito ay malulugi at ako ay mababankrupt kung ako ay walang ginagawa. Hindi nila nalalaman na ang lahat ng kakayahan nila, kahit yung kanilang pagkatao, yung buhay nila ay bigay ng Diyos at dapat lamang bigyan ng panahon ang ating Panginoon, ang Diyos para sa pagpapasalamat ng lahat ng ito. Ang lahat ng biyaya ay nanggagaling sa Diyos. Marami na akong sharings na napakinggan na nung sila ay naroon sa taas, nakalimutan nila ang Diyos. Subalit, nalaman lamang nila at nagkaroon sila ng conversion na sa lahat ng buhay nila ay dapat naroon ng Diyos. Nalugi sila, nabankrupt sila, nagkahiwa-hiwalay ang pamilya dahil lamang doon sa kanilang mga ginagawa at doon ay wala ang biyaya ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tunay nga yung sinasabi ng ating Panginoon. Ako ang puno at kayo ang mga branches. Kung kayo ay hiwalay sa puno, wala kayong magagawa, wala kayong buhay, sapagkat sa akin lahat ng gagaling ang buhay at biyaya na nasa inyo. Ang panghuling element ng binhi, totoo nga na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. Subalit kailangan niya ang cooperation natin mga tao. Hindi na itanim ang binhi, kundi sa pamamagitan ng isang magsasaka o magbubukid na siyang nagtanim. Ganun ang gusto natin ng Panginoon. Siya nagbibigay sa atin ng binhi. Pero dapat tayo magkaroon ng cooperation. Siya nagbibigay sa atin ng mga talents. Siya nagbibigay sa atin ng mga kakayahan. Subalit ang kakayahan ito ay dapat natin gamitin. At sa ating paggamit, sundin natin ang kanyang kautusan at kalooban, sapagkat dito nakasalalay ang tunay na ginhawa, ang tunay na success
na gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat, ang kaharian ng Diyos ay mapapasa atin, madarama natin, maisasabuhay natin kung tayong lahat ay kikilos at gagalaw ayon sa biyaya ng Diyos. Kaya't yung kasaganaan na sinasabi natin, kapayapaan, kasaganaan, pagmamahal, pagkakaisa, ang lahat ng ito na tanda ng paghahari ng Diyos ay ating makakamtan kung tayo makikiisa sa paghari at tunay na biyaya ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang ating kaligayahan, ito ang ating kaluwalhatian, at ito'y makakamtan natin kung tayong lahat ay makikiisa sa ating Panginoon. Bilang paniniwala na tayo pinaghaharian ng kaharian ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may tatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Ipanalangin natin ang paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Isang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, sumaamin nawa ang paghahari mo. Panginoon, sumaamin nawa ang paghahari mo. Nawa ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos, ay maging lebadura ng sandaigdigan sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na ngayon na ang lahat ay nagdaranas ng hirap dala ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang paghahari mo. Naway huwag mawalan ng pag-asa ang mga pinuno ng simbahan na nagsisikap magtatag sa paghahari ng Diyos dito sa lupa. Patatagin nawa sila ng kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang paghahari mo. Naway gamitin ng mga politiko ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa tao sa panahong ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang paghahari mo. Naway gamitin ng mga nagtatrabaho sa radyo, telebisyon at pelikula ang tungkulin nila sa pamamahayag na walang kinikilingan maliban sa katotohanan at ikabubuti ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang paghahari mo. Nawa ang pagsusumikap ng aming mga manggagawa ay magbunga ng mga biyayang paghahatian at ibabahagi ng bawat isa sa komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang paghahari mo. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoon, sa tindi na iyong pag-ibig, itinulot mong ang binhi tumubo
habang pagsasaka ay natutulog. Masdan mo ang aming mga kahilingan para sa isang mapayapa at mapag-ibig mong pamayanan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka pa ng Diyos na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, na ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pinagkagalingan ng buhay niya ng Diyos yung banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat mong pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan, sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong mga banal, alang-alang kay Yesu Kristo ng anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos na ginawa mo ang sinuko. Nang sinuko mo siya pang maging tagapagligtas namin at nanunubos, ay nagkatawang tao lalang na Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen. Sa pagsunod ay iyong kaluban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalatian. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw, mga Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tikman.
na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdakalanan ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, hinalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig. Kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at tumaas muling mabubuhay at lahat ng mga yuma. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birhengina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo ang anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos, tayong lahat ay pinaghaharian niya, kaya dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ikaintulot sa tukso, at iayaan kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanay sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salimutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng salimutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng salimutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mga palad ay tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi mo karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
sinuko ang karunungan ng Diyos ay makikita sa lahat ng bagay at lahat ng tao. Karunungan niya'y nagbubunga ng magaganda. Ang lahat ay mukhang gawa ng kaharian ng Diyos. Sa katauhan ng mamahina sa ilalim ng langit ng Diyos, mga tupa sa pasulan ng Diyos. Diyos ay nakapagpapahinga muli sa Sion. Tao'y makapapamuhay sa ilalim ng pagbuhay ng Diyos. Pinamamahalaan ng mga tao ang lahat sa kamay ng Diyos. Dulo at pulang ang iyong sa huli na papabalik nila ito. Hindi na maalikab mo. Sinalisay ng Diyay, bawat isang mukhang banal. Dahilan kaharian ng Diyos ay naitatag na sa tao. Kumikis ang Diyos sa taas ng lahat ng tao at tumitingin sa lahat ng dako. Walang isang bagay na luma, walang isang tao na tulad ni dati. Pamahina ang Diyos sa trono, umilay sa buong sansinuko. Napapabalik ng lahat ng bagay ang kanilang kabanalan at nasiyahan ng puso ng Diyos. Diyos ay makapagpapahingang muli sa Sion. Tao'y makapapamuhay sa ilalim ng pagbuhay ng Diyos. Pinamamahalaan ng mga tao ang lahat sa kamay ng Diyos. Dulo at pulang ang iyong sa huli na papabalik nila ito. Hindi na maalikab mo. Sinalisay ng Diyay, bawat isang mukhang banal. Dahilan kaharian ng Diyos ay naitatag na sa tao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin banal na pakikinabang na nagpapahiwatig na iyong pakikiisa sa lahat na narilitong nakikipagdiwang ay magdulot-tawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagdala niyo sa misang ito kung saan man kayo naruroan. Sana patuloy tayong bigyan ng mga biyaya ng pagkakari ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
kaniyang kaharian. Sa panahon bigat ng lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahayag kanyang pagaling at tapat sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig